yung pong mga development na ganyan sa ating pong Kongreso ay in the meantime hindi namin pinapayagan na makaapekto sa paghahanda natin para sa barangay SK election. Hindi pwedeng maapektuhan ng ipinasang panukalang batas ng mababang kapulungan ng Kongreso na pagpapalawig sa termino ng mga opisyal ng barangay ang paghahanda ng Commission on Elections sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Nakatakda ang BSKE sa darating na December 1, 2025. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, imomonitor pa nila ang magiging lagay ng panukalang batas sa Senado dahil magkaibang bersyon ang lower house kung saan 6 na taon ang panukala habang 4 na taon naman sa Senado, kailangan pang abangan ng COMELEC ang magiging batas. At dahil wala pa itong katiyakan, kailangan nilang paghandaan ng tuloy-tuloy ang BSKE sa December 1. Isa sa mga konsiderasyon ng poll body na maaaring magkaaberya kung aabangan muna nila ang batas ay ang procurement process na umaabot ng nasa 2 buwan. Kung magkakaroon pa ng failure of procurement, panibagong proseso na naman ang kanilang gagawin sa pagbili ng mga election paraphernalia. Kasi baka lalong mas mabigat ang damage sa ating pong halalan kung magpapatumpik-tumpik tayo, maghihintay, kesa yung maghanda na tayo sa kasalukuyan. Wala pa naman po kami na technically binabayaran o ginagastos na pera ng bayan. Sa ngayon napag-usapan na ng COMELEC ang pagbili ng mga indelible ink at mga ballot boxes na bahagi ng kanilang ginagawang paghahanda sa BSKE. Tiniyak naman ng komisyon na tuloy pa rin ang voters registration sa July 1 hanggang 11 kahit na mapuspon ang BSKE sa December. Matuloy man o hindi, tuloy natin muna para kahit paano sa taon na to may makapagparehistro man lang tayo ng mga kababayan kahit na 11 araw. Samantala sa January 2026 hanggang 2027, magbubukas naman ang COMELEC ng mas mahabang panahon ng voters registration para sa 2028 elections. Habang ang overseas voters registration naman ay bubuksan mula Nobyembre ngayong taon hanggang 2027. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.